Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma. Mahalaga ang tubig sa ating buhay. Napakasarap uminom ng malinis at malamig na tubig kapag tayo nauuhaw. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang malinis na tubig ay binabanggit ni Jesus upang ilarawan ang ilalaan niyang walang hanggang buhay para sa atin. Si Jesus lamang ang makapapawi ng ating pagkauhaw sa kaligtasan. Sa pagdiriwang natin ng Eukaristiyang ito, tumulog tayo sa Diyos upang tulad ng Samaritana, makasalo rin tayo sa tubig ng buhay na inaalok ni Jesus. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, sa ating misa ngayon ay ibinibigay sa atin ang kahalagahan ng tubig na nagbibigay buhay. Hindi sa mga pagkakaiba, kundi sa ating pagpapahalaga sa pagkakaisa natin ang mahalaga. Hindi lamang yung pag-ibig, kundi ang pag-ibig na mayroon tayo. Humingi tayong patawad sa ating mga naging pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibitin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa mga nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa sa aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, dahil sa matinding pagkauhaw sa ilang, sinimbatan ng mga Israelita si Moises at ang Diyos. Pinabukan ng Diyos ang tubig mula sa bato upang may mainom sila. Makinig po tayo sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon,
Talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Iniyalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba. Dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong puglihan nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Salmo. Panginoon inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon siya'y ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inilagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang na Masa, ako ay tinuksod, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang kakinabang. Panginoon inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sa ikalawang pagbasa, ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na naahayag kay Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Makinig po tayo sa ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan niya, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong natulid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Consider po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong anak, salamat po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak, salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumailing. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay, halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritana dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo, Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito, wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na maibibigay na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninuno na si Jacob na nagbigay sa amin ng balon ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito upang sumalo." "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo, nasa Jerusalem lamang ang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa aking ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo makikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. Marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga
ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo ang lahat. Sa Ebanghelyong nabasa natin, isa sa mga bagay na tanungin natin, humihingi si Jesus ng tubig. Pero, nagtataka tayo, bakit parang ayaw magbigay yung babae? May mga bagay na dapat natin intindihin sa kanila. Una, ang sabi na, ikaw ay Hudyo, ako'y Samaritano. Bakit ako kinakausap mo? Pangalawa, sabi niya, ikaw ay ikaw ay lalaki, ako'y babae. Sabi gano'n ng Samaritana. Bakit tayo nag-uusap ng ganito? Hindi dapat. Iba ka. Iba ako. Kung ibabase natin ang pagkakaiba natin, hindi na tayo pwedeng magtulungan. Ngayon, unawain natin. Ang Israel, ang bayan ng Israel ay iisa yan noon. Mayroon sa Judah, Galilee, at saka ang Samaria. Nung nagkaroon ng parang pagkakaiba-iba ang mga tao, nagkahiwalay, mayroong Northern Kingdom at mayroong Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom ay ang capital dito ay ang Samaria. At ang Samaria ay lugar ng mga dating mga Israelita, kung tawagin nila, ngunit nag-iba na sila ng parang pananalig kasi sila nang pag-asawa na sa mga pagano. Parang hindi na sila pinapansin ang mga batas nila noon bilang mga Hudyo. So yan ang Samaria. Kaya nga, yung mga nasa Southern Kingdom, ang capital nila doon ay Jerusalem. At doon, sila ay sumasamba sa templo doon sa Jerusalem. At ang sabi nila, kami ang tunay na bayan ng Diyos. Itinuturing nila ang mga nakatira doon sa Samaria, sila ay mga impure. Hudyo nga pero hindi pure. Pag hindi ka pure, ay, wala kang kwenta. Tinuturing nilang marumi sila. Kaya nga, hiwa-hiwalay. Hindi sila pwede ang mga Hudyo, hindi na pwedeng gamitin yung mga gamit ng mga Samaritano. Yan. Kaya nga sabi ng babae, ako may timba, ikaw wala. Saan ka kukuha ng pag-give mo ng tubig? Yan. Bakit ba ako kinakausap? Samaritano ako, ikaw ay Hudyo. Bakit kasi hindi ka nagdala ng sarili mong timba? Parang sa ganon, nandito ako, nag-iigib ako, mag-iigib ka rin. Kanya-kanya tayong timba. Sabi ni Jesus, bakit ba hindi pwede? Tapos pangalaman sabi ng babae ako, lalaki ka. Ano na sasabihin ng mga ibang tao dito pag may dumating, nakita tayong dalawa nag-uusap sa may balon? Sabi ka rin ni Jesus, bakit hindi pwede? Yan ang mga bagay na tignan natin. Kung ang emphasis natin, ang titignan natin yung pagkakaiba natin, hindi nga pwede. Iba ka. Iba ko. Pero saan tayo pwede magtulungan? Sabi ni Jesus, humihingi ka ako ng tubig. Tao rin akong tulad mo na nauuhaw din. Tanghaling tapat, naglalakbay si Jesus. At nung dumating siya sa may balon, nang dumating yung babae para matubig, sabi ni Jesus, pahingi ako ng tubig kasi nauuhaw ako. Simpleng request, bakit mo iuugnay? Hudyo ka, Samaritano ako. Lalaki ka, babae ako, hindi pwede.
tingnan mo, ano yung tunay na mayroon tayo pero magkaisa ay yung isang bagay yung tayo ay mga tao na ang kilos nila, iba yung pananaw nila. Ay, natakot ako, sabi niya. Pero nang tagal-tagal ako, sabi ka nun, napansin ko, mababait naman pala sila. Mababait pala sila. Kasi ang iniisip mo noon, ang kaibahan nila. Iniisip din niya, yung masarap na pagkain namin sa Maynila, lamay nila sa lumaki. Pero, nang pupunta sa doon sa mga katutubo, iba ang pagluluto nila. Ano ba ito? Sabi ganun, makakain ko kaya ito. Kapag iniisip natin ang pagkakaiba, wala, hindi ka magtatagal. Pero kung iisipin mo, pinagmulan natin, tayo pala ay magkakapatid. Ang masarap sa kanila, unti-unti, matututunan mo rin magiging masarap para sa iyo. Sabi niya, pag tayo na ngayon 100 ang mga pinagkuhabayan at mga 8 na ang namamatay. Siguro, tingnan natin, ano ang mga pwede natin gawin para meron tayong pagkakaisa? Iba ka? Iba ako? Hindi. Meron tayo dapat pagtutulungan. Kaya nga, hindi naman hoarding, ito, akin ito, maganda ako, bumili ka ng isang katutak na alcohol, bumili ka ng isang katutak na toilet paper, bumili ka, wala ka na pakialam kung ano yung iba. Pero ano sabi sa atin, kung titignan mo yung pagkakaiba natin, bahala ka sa buhay mo. Pero ang sabi sa atin, Panginoong Jesus, magkaisa tayo. Bakit hindi pwedeng tumulong sa kapwa? Sa parang ito. Alalahanin natin, tingnan natin yung mga kapatid natin na mas mahihirap kaysa sa atin. Meron tayong pag-aasikaso din sa mga pangangailangan nila sa buhay. Kaya nga sa panahon ito ng Kwaresma, meron tayong pagsasabi, sana yung mga biyernes ng Kwaresma, meron tayo sa March 20, March 27, sa April 3 ba yun? O ano, April 3, tapos sa April 10 sa Biyernes Santo, gawin natin day of fasting, day of penance. Magsakripisyo tayo at ialay natin para sa ikahukupa ng paglaganap ng COVID-19. At sana magdasal tayo palagi. Gabi-gabi, pwede ba magdasal tayo ng rosaryo? Kung kayo ay natatakot lang ng mga matatanda, natatakot na baka mahawa sila kasi sabi sa atin, wala munang mga malalaking gatherings, kaya mga pati-graduation, wala na. Baka itong mga Holy Week celebrations natin, mga prosesyon, at mga kung ano-ano pa mga ginagawa natin, mawala pa rin yun. Kasi nga, parang nakikaiwas tayo. Pero yung ang mas mahalaga, magkaisa tayo sa pananalangin. Yung mga tao na ayaw nang magsimba dahil nga doon, takot sila, pwede magsimba sa bahay. Meron namang misa sa TV, kaya sa radyo, o sa social media, meron tayo, pwede makiisa. At habang nagsisimba tayo doon sa bahay, lakipan din natin ng ating mga sakripisyo at ialay natin ang mga ito para sa kanila. Yung panalangin din ninyo na sana humupa na ang pandemic na ito sa ating mundo at sa ating bansa. Mga kapatid, sana hindi yung pagkakaiba ang titignan natin kung paano tayo pwedeng magkaisa at gawin natin ito. Huwag kalilimutan ang mga mas mahihirap natin mga kapatid. Ialay natin ang ating mga sakripisyo, pagpapakasakit para sa ikahukupa ng paglaganap ng coronavirus na ito. At higit sa lahat, sabi ko nga, magdasal tayo mabuti. Pagdasal natin
at mag-isap kayo ng rosary. Mamaya magdadasal tayo ng Oratio Enterata. At sana taimtim tayo magdasal. Taimtim na sana makontain na ang spread ng coronavirus na ito. Tumayo tayo at pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ni Mili. Tanaw sa nanoroora ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula para dito at huhukom sa mabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating ipahayag sa Diyos na siyang bukal ng buhay ang ating mga dalangin at kahilingan. Ang tugon natin, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, hindi mo kami. Para sa simbahan, maging mapagkumbanawa tayo sa ating paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Para sa mga tulad ng babaeng Samaritana, matagpuan nawa nila ang kapanatagan at tunay na kapayapaan kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating lipunan, maging modelo nawa nila sa Jesus na siyang tunay na naglingkod sa kapwa sa pamamagitan ng pag-ibig at paggawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, makakatanawa nila ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kasama ang mga kaluluwa nila, Leonila Mahana, Ponciano Jesus Canda, Renato Huminda, Leonilda Manlapas, Leonila David, Pablo Basilio, Wilfredo Barrera, Ernesto Ramos, at Alinita Agabaw. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating magsariling kahilingan. Pagdasal natin ang mga ginagawa natin na sana maraming mga pagsasakripisyo na gagawin natin sa mga panahon ito ng National Health Emergency na sana ay magkaroon ito ng pagpapahiyapa, pagpapahupa ng paglaganap ng coronavirus. Manalangin tayo. Buhay, dinggin mo kami. O Diyos, dinggin mo ang dalangin ng iyong bayan, isugo mo ang iyong espiritu upang panibaguhin ang aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ama sa iyo, ating Panginoong Jesus, ako'y ibig mo at pinagkiluhos ang tanging alay mo sa iyo aking Ama ay buong buhay mo, puso at kalma, hindi makaya na pagkakatalon, mga Elias, hiling kong lukot, ang ating dating, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito na ang
Pagsitayo mo na. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Hanggang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming ihinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilid po na. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, namin ipinahayag.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayin sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapunihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sinayin, Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nangayos ng mga kasalanan ng sanlibutan, makasamin. Cordero ng Diyos na nangayos ng mga kasalanan ng sanlibutan, makasamin. Agnus Dei victoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. pagsulod mo. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piging na ito ng kordero. Panginoon, hindi mo marapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit kung ang salita mo lamang ay gagawin na ako. Ang pagkukumunyon sa kamay lang po ibibigay sa inyo. Huwag kang mababa, di ka nag-iisa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal
pangalan. Ikaw ay aking mapakailanman. Ako ang Lord mo na Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangalak, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Pagsiguri po muna. God our Father, we come to you in our need to ask for protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked to study the nature and cause of this virus and its disease, of studying of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with confidence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all, and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piling, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magpalain kayo natin makapangyarihang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat Huwag sa natin Diyos. kalilimutan yung pagdarasal natin ng rosaryo para ialay natin ito sa huwag nang may laganap ang coronavirus. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili naman. Walang sino man ang namamatay para sa sarili naman. Tayong lahat ay may pananagutan sa
Sino mang sa